Magandang araw mga katukaan. Nandito ngayon tayo sa panibago nating episode ng Dugong Palaban. At syempre pumasyal tayo sa ating Champions of Excellence sa kanyang manukan para kilalanin at alamin ang kanyang mga linyada. Nandito po ngayon tayo sa Barangay Aga, Nasugbu, Batangas para pasyalan at alamin yung mga linyada na binibreeding dito ng ating Champions of Excellence. Siya lang naman po ay 2018 Pit Games Anniversary Derby Champion. 2018 and 2019, bulang-bulang Stag Derby Champion. Nandyan din yung mga championship nung 2019, yung 5 Stag Derby for a cause ng excellence ni Doc Ayong at syempre yung latest sa mga championship niya, na marami pang labanan. Candelaria Quezon Big Event Solo Champion din po siya dyan. So walang iba po yan, no, kundi ang ating Champions of Excellence na si Sir Engineer Michael Makalalad ng Blade Master Mustang Game Farm. So mga katukaan, syempre, gaya nung nabanggit namin, kasama ngayon natin ang isa sa ating mga Champions of Excellence, si Engineer Michael Makalalad ng Blade Master Mustang Game Farm. Sir Mike, kumusta? Ayos naman, Sir JM. Bati ka po muna sa mga katukaan po natin. Magandang araw sa inyo mga katukaan. Ako po si Engineer Michael Makalalad ng Blade Master Mustang Game Farm. Located po yung farm natin dito sa Nasugbu, Batangas. So mga katukaan, syempre iisa-isahin natin ngayon yung mga linyada, yung mga pamosong linyada ni Engineer Mike Makalalad. Sir Mike! Magandang araw uli, Sir John. Hawak natin ngayon is isang pure Johnny Bishop Kelso. So nabanggit mo kanina, yung mga Johnny Bishop na Kelsos ay mga mid-station lang na linyada. So original nito mga to, sir, ito yung yung mga mid, ito yung mga mas madidiin kumalo, magagaling. Tama, Sir John. Actually, dito sa farm, ang gusto ko talaga mid-station. Compare sir dun sa mga ibang Kelso, maraming linyada, maraming strain ng Kelsos. Ano bang naging, kumbaga, bentahin nito at ito yung nagustuhan mong paramihin? Itong Johnny Bishop Kelso natin is bagay sa Stag Derbies at maraming percentage ng winning. Yung tibay niya, yung gameness niya nandoon. Ito bang mga to sir, gaya nung nabanggit mo, mas gusto mo sa Stag Derbies at maganda sa Stag Derbies. Ito bang mga to usually nag-aabang, naghihintay ng kanilang kalaban? Actually, ang Johnny Bishop natin sasalubungin ka kagad Okay. ng palo. Pagpasok mo, andyan na siya kagad. Sir, majority ba ng mga Johnny Bishop po natin white-legged, straight tone, may lumalabas man straight tone to? Ang majority nito, sir, ay white-legged ang lumalabas sa akin. Minsan nag-aanak to ng dark. Mas dark compare dito sa hawak natin ngayon. Dito. So sir, Pero white-legged. white-legged majority. Ngayon sir, gusto rin syempre malaman yung mga gusto mag-umpisa. Saan mo ba magandang i-blend ito kung gusto nilang mag-acquire at gusto nilang i-breed? Kumbaga, saan nila magandang i-posisyon at i-blend itong mga Johnny Bishop? Dito sa farm, ginagamit ko to sa sa hats, sweater, at saka sa round head. Napakaganda nga doon i-blend. Sir, yung mga tip na gusto nilang marinig. Dahil dun sa breeding, nabanggit mo yung linyada na pwedeng pagkrosan. Pwede ba yan sir, baliktaran? Babae ang Johnny Bishop or lalaki ang Kelsos natin? Dito sa farm, pwede rin naman Pwede. Nagagawa rin natin na miski both, kahit alin sa dalawa, medyo okay pa rin naman labas nila. Gusto nilang malaman yung mga Johnny Bishop po ba ninyo paano i-kondisyon ng isang Sir Mike Makalalad? Itong Johnny Bishop natin, mas gusto nito yung medyo empty na sila. Medyo empty. Medyo empty na sila. Medyo may katawan ng konti. Diyan sila mas magagaling. Nabanggit mo meron ka din mga sweaters. Mm-hmm. Ito bang mga Johnny Bishop sir, pwede rin na i-blend sa mga sweaters? Pwede do. Marami ako nitong process na sweaters dito. So pagka ganun naman sir, syempre alam natin yung Kelsos mo, medyo gusto ng medyo may katawan, kaya ng empty. Yung mga sweaters, medyo gusto ng dry. Pagka combination naman ito, tingin ko Maganda. kaya na. Oo, kaya. Kaya na ng gutom, kaya na ng medyo dry.
mga katukaan, nung nakaraang episode, Sir Mike, pinakilala natin yung Johnny Bishop Kelso. Ngayon naman po, alamin naman natin kung ano yung hawak ni Sir Mike. Sir Mike, magandang araw. Magandang araw uli, Sir John. Mga katukaan, magandang araw sa inyo. Hawak po natin ngayon is isang Dan Gray Roundhead. 2014 kung manok pa ito. Hanggang ngayon, meron tayo nito sa farm. Malaki ang naitulong nito sa achievement ng Blade Master Mustang Game Farm dito sa farm. Sir, sa dami ng linyada, sa dami ng klase ng roundhead, ano naging gusto mo dito? Ano ba yung kumbaga unique features nito na kumbaga na-attract ka dito na ito yung i-breeding mo? Nagsimula ako ng 2014 na test ko tong bloodline na to. Kahit hindi siya high station, mid lang siya, napaka-game nitong manok na to. Ang goal niya, ang aim niya is napaka-game nitong manok na to. Breeder nitong nag-propagate itong roundheads na ito, yung the late Dan Gray, diba, nawala na. So, iilan na lang ang mga meron ng Dan Gray na to. Tayo meron pa rito sa farm. Pinikip natin to. Kasi isa to dun sa main bloodline ng Blade Master Mustang Game Farm. So, sabi mo nga sir, no? Mid-station, wine red, Fine red. body conformation, bilugin. Naghipo bilog, kanina, oo. napakaganda ng hipo. Tapos mapula mata. Hindi siya kahabaan ng katawan. Estilo sir ng laro nito mga to, ano nagustuhan mo dito? Itong mga Dan Gray ko is umaangat. Mabibili sila sa taas. Kalimitan, kahit nasa ilalim to, nakakapagpatama. Sir, nabanggit mo, at sa alam naman ng lahat, multiple championships ang mga achievements natin sa Stag Derbies. Ginamit mo ito. Ang sinasabi ng iba, the more ito na nag-mature, na parang wine, the more na gumagaling. Oo. Between 8 months to 10 months eh. Mm-mm. So nasang range kaya itong mga to? Saan siya pwedeng ipasok dun sa range na yun? Pwede siya sa 8 hanggang 10. Kaya nila. Okay ito sa 8 hanggang 10. Nasubukan natin to sa batang labanan. So yung maturity nito mga to, maganda, Oo, mabilis. Ito yung Sir, saan naman magandang i-blend yung mga Dan Gray Roundhead? Saan nila pwedeng i-cross? na-cross ko to sa sa mga gold ko, yung champion ko na gold at saka sa Kelso. Ayun yung number 1 dito. Sir Mike, nung nakaraang episode, Mm-hmm. Johnny Bishop Kelso, ito naman Roundhead. So pagkadating sa conditioning, alam natin medyo magkaiba. Paano naman ihanda ito mga Dan Gray Roundhead? Itong mga Dan Gray Roundhead natin is pwede itong hindi siya ganong empty. Hindi siya empty. Mhm. Pero dito sa farm, pwede rin silang ilaban ng gut empty. Ng gut empty. Oo. So depende na lang Depende kung... sa hawak natin, sa feel natin dun sa manok. Mhm. Pitik-pitik na lang ito, no? Pitik-pitik na lang. Pagkadating sa body moisture, sir, Medyo may laman ng konti. may laman ng konti.